Magandang araw mga kaibigan. Ito, medyo malungkot na balita ang pag-usapan natin ngayon. Yung pag-celebrate worldwide birthday ni Tatay Digong kahapon. May mga kababayan na nating OFW sa Doha, Qatar. Alam nila doon na bawal ang mga rallies, yung mga political gatherings, bawal doon. Kaya lang, dahil sa pagmamahal ng mga OFWs kay Tatay Digong, they took the risk, nag-rally pa rin. Nako, nalaman ng pulis at yun, na nahuli ang iba nakatakas at may pinsan kasi ako doon, nagpadala siya sa akin ng post ng Philippine Embassy in Qatar. Basahin ko ha. The Embassy of the Republic of the Philippines in Doha, Qatar, is aware that several Filipino nationals have been arrested and detained early today, 28 March 2025, for suspected unauthorized political demonstrations in Qatar. The embassy is in touch with local authorities for the provision of necessary consular assistance to said nationals. The embassy reiterates its previous advisory dated 13 March 2025 for all Filipino nationals in the country to respect local laws and customs relating to mass demonstrations and expression of political grievances. So yan ang post ng Philippine Embassy sa Qatar. So yung pinsan ko, sabi niya mabuti nakasakay siya kaagad at nakaalis kaya hindi siya nahuli. Ito, mayroon pa siyang pinadalang post, Isabel Valdez. Davao City Congressman Pulong Duterte who is in Dubai. Ayan, basta mayroon ng ginagawa sa pagtulong para matulungan na makalabas kaagad itong mga kababayan nating OFWs na nakakulong. Ito, News 5 na post. Kinumpirma ng Philippine Embassy in Qatar na may ilang Pilipinong inaresto at idinitine ngayong Biyernes, March 28 dahil sa umano'y di autorisadong political demonstration sa naturang bansa. Ano pa? So, tinanong ko kung anong parusa o multa o ilang araw na pagkakulong. Sabi ng pinsan ko, pwedeng makalabas kaagad sila kung makikipagtulungan ang embassy dito. Pero, sabi niya, hindi tutulong ang embassy dito, ipapahamak ka pa ng embassy dito, di katulad dati noong kay PRRD pa. Halos may mga edad na yung iba Muslim, marami ring mga Muslim na Pilipino. So, mix, Muslim Christians yung mga nahuli. So, hindi mo talaga mapigilan yung pagbuhos ng suporta kay PRRD. Ano man ang tribo mo, ano man ang relihiyon mo, importante yung pagmamahal nila kay PRRD. Nawa makalabas din sila kasi ang makakatulong din sa kanila ay ang mga amo din nila. Pag-pray na lang po natin. So, yun na nga, kung tutulungan sila ng mga amo, yun, makakalabas. So, tinanong ko kung mga ilan. Sabi niya, more or less 50. Tansya lang more or less 50. Hindi niya, ang
paano nalaman? Ito, may nagsumbong. Kapwa rin nating Pilipino. Kasi kung yung mga nagsumbong, meron silang reward. Yung pulis naman na nakahuli, plus point. Pwede silang ma-promote, ganun. Kaya masipag ang pulis na manghuli. So tinanong ko, mga ilan sila nga nagrally, ano? Alam nilang bawal. Kaya lang, believe ako sa espiritu ng Pinoy. Gusto lang nilang marinig, ipalabas ang kanilang pagsuporta sa ano. Sabi niya, more or less 300 daw sila na nag-start sila Thursday, overnight, tapos pagka umaga, dumami pa. So, this is unprecedented. First time in history. Kasi, biruin mo, dating presidente, hindi naman perpekto ang kanyang administrasyon. Kaya lang, sa mata ng nakakarami, millions, si PRRD lang ang nagkaroon ng rating na highest rating in history, 91%. I think that was 2020. 91% ang kanyang trust or satisfaction rating. Walang presidente nakakuha nun. Even nung pag-alis niya na, nasa 80% pa rin ang kanyang performance rating. Tapos yung kanyang war on drugs, ang daming sumusuporta. Nang dahil sa ginawa niya ngayon sa war on drugs, yun na, nakakulong siya. Kaya, kita mo, saludo ako itong mga kababayan nating OFW sa ibang bansa, lalo na itong Qatar, na alam nilang mapapahamak sila. Kaya lang, rally pa rin, bahalang mahuli at ito ang masama, yung nagsumbong pa rin na Pilipino. So, hindi mo na talaga maalis yan. Yung, they are just after their rewards. Kaya isinumbong sila sa pulis, kaya nahuli. Sana, ipagdasal natin na makalabas kagad itong mga kababayan nating na preso ngayon sa Qatar dahil sa pagmamahal nila kay PRRD. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig sa Bukidnon dahil ang ating sweldo ay tinutulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ate kuya unsang inyong maistorya nga karon bag-o na mog atop oh. Salamat jud kayo sa naghatag og sin nga nailisan gyud ang among atop nga buslot. O nagpasalamat pud mi sa nagtanaw ani nga video aron katunguban
matagaan po ang nanginanlan. Daghan pa ang nanginahanglan nga sama ninyo. Ang nanginanlan sa inyong tabang. Oo. Salamat kid kayo sa Ginoo nga na ilisan nga mga tok. Nabaguhan gyud. Oo, dili na mo matuluan. Dili na magtulo. Oo, so nawala na tong mga buslot nga inyong atop. Nawala na gyud. Oo, so maayo na karon ang inyong pagtulog bisag mag-ulan. Salamat kayo. Oo, sige, salamat.